Well, anti-usury law. So yung usually even in biblical times, yung mga tax collector daw noong mga panahon ni Lord, na si Lord ay nandito pa sa earth, yun yung mga naniningil ng sobra. Yung interest rate nila mataas. So, yung anti-usury law dito sa Pilipinas may ceiling about 14% ata, pero sinuspend yan ng korte. Sinuspend yan ng korte kasi masyadong mataas yung 14% na interest rate. So, ang legal na pinagbabasihan kahit sa katarungan pambarangay, pag nag-aayos kayo sa small claims, small claims. Sa small claims, ang maximum interest is 6% per annum. So, 6% kada taon. Yun yung legal na pinapayagan. Kaya sa TikTok, may kung isang lawyer do sa TikTok na nagsasabi na kung nagtatago na o wala nang maipayad yung inyong pinautang, pag finailan nyo ng kaso sa small claims, wala na kayong magagawa. Kasi hindi nyo naman sila pwedeng, small claims yun. Ibig sabihin, hindi siya makukulong dahil it is against yung constitution natin. Kasi small claims walang nakukulong dahil sa ganung maliit na utang. Walang makukulong kung hindi ka nag-umutang ng malaki. No, so kaya nga in-advise ng mga lawyers doon, kung magpapautang kayo, tingnan niyo muna kung magbabayad or wag na kayo magpautang. Pero kung magpapautang kayo without a written stipulation, nakalagay doon 6% yung additional per annum pala, per annum. Kaya yung mga nagpapa 5-6 dyan na 20%, illegal yon. 6% lang pala dapat. So, yun. Kasi tingnan nyo yung ceiling nung anti-usury law, yung Act, Act 2655, 14%, di ba? Mas mataas pa nga yung interest rate nyo kaysa doon sa ceiling, 13 to 14% lang ang ceiling. Kaya natin na vlog to kasi dapat lahat tayo dumadaan dito, lahat tayo nangungutang at nagpapautang. 6% per annum without written stipulation. Kasi kung iano nyo sa korte, kung mas mataas sa 6%, ano na yun? Hindi na makatao yun o unreasonable na yun. Hindi na kayo considerate nun sa tao. So yun, ito yun usually, yung matataas na interest rate. At marami ang yumayaman dahil sa interest lang. So, yun lang po.